Pamagat, ang nangahabol na kabaong. Sa isang maliit na baryo sa Nueva Ecija, may isang kwento na paminsan-minsan ay binabalikan ng mga taga roon. Isang kwentong kumakalat tulad ng usok sa himpapawid. Kwento ito tungkol sa isang kabaong na sinasabing may masamang espiritu na nakapaloob dito, na nagdudulot ng karimari-marim na pangyayari sa sino mang magtatangkang mapalapit o makita ang kabaong na ito. Ako po si Nelson, isang simpleng tsuper ng tricycle sa baryo na iyon. Ilang beses ko na ring narinig ang kwentong iyon mula sa mga pasahero ko. Ngunit hindi ko ito pinapansin dahil para sa akin, mga kwentong panakot lamang iyon. Ngunit isang gabi, ang lahat ng iyon ay nagbago. Isang gabi ng malakas na ulan. Habang patungo ako pauwi, matapos ang mahabang araw ng pagmamaneho, may isang pasahero kong biglang sumakay. Isang matandang lalaki na tila may malalim na misteryo sa kanyang mga mata. Tinanong niya ako kung pwede ko raw siyang ihatid sa lumang sementeryo na ilang kilometro ang layo mula sa baryo. Sa una, nag-aalinlangan ako dahil sa mga kwento ng pasahero ko ukol sa sementeryo at sa kabaong doon. Ngunit dahil sa biglang kahirapan ay tinanggap ko ang kanyang bayad at pumayag na siyang ihatid. Nang makarating kami sa sementeryo, biglang bumalik ang aking takot. Ang lugar ay mukhang pumasok sa eksena ng isang pelikulang horror. Ang mga puno ay nagtatago ng liwanag ng buwan at ang mga nagkukubling lapida ay tila nagsasalita ng mga misteryong kwento. Naramdaman kong bumalik ang takot ko na noon ay hindi ko pinansin. Hindi ako nagtagal doon. Sa pagdating sa gitna ng sementeryo, biglang may lumitaw sa tabi ng kalsada. Isang lumang kabaong na nakalutang. Napalunok ako at nagpasya na agad bumalik sa baryo. Subalit hindi pala iyon magiging madali. Habang binabaliktad ko ang tricycle para makauwi, bigla kong narinig ang isang tawa na nanggagaling sa loob ng kabaong. Pinatakbo ko ng mabilis ang tricycle. Hindi ko napansin ang matandang lalaki na aking sakay. Ang tanging nasa isip ko ay ang makatakas sa kabaong na tila pumapalapit sa akin. Ngunit habang lumalayo ako, pakiramdam ko ay hindi ko nakontrolado ang tricycle. Parang may isang di nakikitang kamay na humahawak dito. Patuloy na pinapuwersa ang aking manibela na magpatuloy sa direksyon ng kabaong. Sa pagtatangka kong pigilan ito, biglang nagdilim ang aking paningin at nawalan ako ng malay. Pagmulat ko, naroon ako, nakahandusay sa kalsada, malayo na sa sementeryo. Ang tricycle ko ay nakaparada sa tabi, ngunit ang kabaong ay wala na. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, kung paano ako nakalabas ng sementeryo, o kung anong nangyari sa aking pasahero. Subalit sa bawat gabing pumapatak ang ulan at sa bawat pagdaan ko sa sementeryo, nararamdaman ko pa rin ang kabaong na tila hinahabol ako at ang malamig na hagik-hik ng isang espiritong hindi ko maipaliwanag. Pamagat, ang duwende sa kakaibang daan. Ang pangalan ko po ay Joel. Ako po ay isang ordinaryong manggagawa sa isang malaking kumpanya.
Tuwing hating gabi, ako'y lumalabas para sa aking biyahe pa uwi. Ngunit isang gabi, ang karanasan ko sa pag-uwi ay hindi katulad ng dati. Sa aking paglalakad pa uwi, napansin ko ang isang maliit na landas sa tabi ng daan na tila hindi ko napapansin noon. Hindi ko na ito pinansin at nagpatuloy ako sa paglalakad. Ngunit habang lumalakad ako, tila ba nag-iba ang paligid? Ang mga puno'y tumatayo ng mas matangkad at mas lumalaki ang mga anino sa paligid. Bigla na lang may maliit na tawa akong narinig na hindi ko alam kung saan nagmumula. Nakakatakot ito, dahilan ng pagtaas ng mga balahibo sa aking katawan. Tinangka akong tumakbo pabalik, ngunit tila ba pati ang landas ay nagbago na rin. Nawawala na ang daan na tinahak ko kanina. Sa aking pag-iikot, napansin ko ang isang maliit na bahay na tila ba lumitaw mula sa kung saan. Napuno ako ng kaba at takot, ngunit alam kong wala na akong ibang mapupuntahan. Tumapak ako papunta sa bahay na iyon at doon nakatagpo ako ng isang matandang babae na may mga mata na tila'y lumiliyad. "Anong ginagawa mo dito sa lugar na ito, anak?" Sabi niya sa akin. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Paumanhin po. Nahiwalay po ako sa landas ko kanina at naliligaw. Pwede po bang magtanong kung saan ako naroroon?" Ang tugon ko, na puno ng pangamba. Ngunit ang babae ay biglang napatigil at napatingin sa akin ng masama. "Huwag kang lumapit sa akin, bata." "Teka lang, baka ikaw ay isa sa kanila." "Kanila? Sino po sila?" ang tanong ko. Ngunit ang babae ay biglang tumalikod at nagmadaling pumasok sa kanyang bahay. Sa aking pagtatanong, bigla kong naalala ang mga kwento tungkol sa mga duwende. Maliliit na mga nilalang na kadalas ay nakatira sa mga puno o ilalim ng lupa. At ang kanilang galit ay lubos at mapanglikha. Hindi ko na napigilan ang sarili ko sa takot at nagpasyang umalis. Ngunit habang tumatagal ang oras, tila ba ang pag-uwi ay patuloy na lumalayo. Ang mga puno ay tila ba humahalimuyak ng hindi ka nais-nais na presensya. At ang hangin ay puno ng bulong at huni na hindi maipaliwanag. At habang naglalakad ako, ay bigla na lang may isang maliit na nilalang na may maitim na balat at ang kanyang mukha ay puno ng balahibo. Ang kanyang mga mata ay napakaliit at ang kanyang mga ngipin ay nakakapangilabot. Nagulat ako nang bigla na lang nagsalita ang nilalang. "Aalis ka ba o mananatili?" ang tanong niya sa akin. "Naglalakad lang po ako pauwi. Wala po akong intensyon na gambalain kayo," ang aking sagot, na puno ng takot at pangamba. Ngunit ang duwende ay tila ba hindi kontento sa aking sagot. "Kung nais mo talagang makalabas dito, ay mayroong kapalit," ang sabi niya, na may mga ngiti na nakakatakot. Dapat ako magbayad? Ano po ang gusto nyo?" ang aking tanong. Ang puso ko ay nag-aalala sa posibleng kasagutan ng duwende. Ang duwende ay ngumiti ng masama. "Gusto ko ng dugo ng tao." Sa takot at desperasyon ko, ay tumakbo ko palayo mula sa duwende. Ang mga hakbang ko ay puno ng kaba at ang puso ko ay tila ba hindi mapakali. Hanggang sa wakas, nakalabas ako mula sa kagubatan na iyon. Ang aking karanasan sa pag-uwi ay hindi ko malilimutan.
sa tuwing ako'y naglalakad sa gabi. Lagi kong iniisip ang mga duwende na maaaring nag-aabang sa dilim, handang pumili ng kanilang susunod na biktima.